02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home. Kalayo, dili mamili og biktima apan kita pwedeng mag-andam. Karong bulana atong gisaulog ang Special People Fire Safety Month. Special People Fire Safety Month. Para sa mga bata, senior citizens o PWD o persons with disabilities. Hinumdumi, fire safety is everyone's responsibility. Siguraduha nga limpyo ug walay bara ang inyong mga agianan para dali makagawas kung adunay emergency. I-check perme ang mga cable ug appliances. Siguraduha nga dili mag-overload sa mga saksakan. Palunga ang kalan ug kandila pag dili gamiton. Ug ilayo sa mga bata ang mga lighters ug pusporo. Likayan nato perme ang mga fire hazards sa atong mga panimalay. Ug para sa atong mga special people, kinahanglan doble ang atong pag-atiman kay ang ilang kaluwasan atong responsibilidad uban sa Bureau of Fire Protection o sa City Government of Digos. Nga gipangunahan ni Mayor Joseph Fortich Cagas. Giawhag ang tanan nga magmatngon, mag-andam ug magtinabangay kita. Kaysa kalayo, ang andam mao ang luwas. Higalag, kumusta? Maayong buntag kanatong tanan. Adlaw nga Martes, pitsa 16 sa Hunyo 2026. Tong oras mga higala, alas 11 minutos ang nilabay sa alas 7 sa kabuntagon. Welcome sa tong programang Disaster Resilience dire lamang sa 92.7 Radyo Niga. Sa ngalan sa tong mayor sa tong syudad sa Digos, Honorable Mayor Joseph Fortich Cagas ang padayong nagpangga ug nagmahal sa tong syudad sa Digos. Sa tuang Vice Mayor sa tong syudad sa Digos, Attorney Johari Gomez Banya. Sa tuang First Lady no sa tuang syudad sa Digos, ang atuang kasamtangang konsihala no sa tuang syudad, Honorable Liza Maravillas Cagas, ug sa tanang mga konsihales sa tuang syudad sa Digos, may buntag. Sa ngalan palusab sa tuang head no sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa syudad sa Digos, Sir John Basil Sibilia. Welcome sa tong programang Disaster Resilience. Kauban ninyo karong buntaga. Makauban ninyo sa kanginan mga kaigsunan sulod sa usa ka oras no, alas 7 hangtod alas 8 sa kabuntagon. Mr. Philip June Caminadi ang inyong Chief Operations and Warning sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa syudad sa Digos. O mga kaigsunan, dagantag angay hisgutanan karong buntaga sulod sa usa ka oras may tungod sa atuang na-experience nga mga linog. Atuaning hisgutan pagmaayo ning linog no kay mao ni trending kay nga mga balita sa social media no, sa TV, sa radyo ang kaning linog. O mao ni ato ang hisgutan karon sulod sa usa ka oras. Tangin ninyo ni unsay angay natong buhaton last week no, hisgutan gyapon nato ning linog. Pero ato ning padayunon karon mga steps no, unsay mga dapat natong buhaton kung adunay linog, kung wala pay linog ug inighuman sa linog. At ang ipod nyo mga kaigsunan, unsay mga kalainan aning ginatawag nato nga intensity versus magnitude. No? Uban pertinang hawda ay magnitude, uy intensity pertinang mga kuan pero mali-mali day ang pagsabot. No? So ato ni siyang tagaan og katinawan mga kaigsunan kining intensity og magnitude. Ato pa sa bahisgutan kining ginatawag nato nga tsunami. No? Og mga fake news nga atong nadungog sa social media may tungod sa pagtayog sa linog didto sa Sarangani province sa mga nilabayng simana. Alang sa inyohang mga comments no or mga pangutana, pwede mong mag-text atong numero dinhi sa tuang programa sa 0945-768-1631. Osbo na ko 0945-768-1631. Ang ato pong hotline sa City Disaster Office no, sa tuang Operation Center
24/7 hotline number, emergency hotline number. Please ipunbok ninyo ni kung importante kayo ni kung makasugat tag mga emerhensiya sa kadalanan basta dire lang sa siyudad sa Digos. Ipunbok ninyo ni 0946-695 then upat ka 7. Osbon ako may kaigsunan 0946-695 upat ka 7. Mauna ang ato ang emergency hotline number. Ang ato ang national hotline number pwede mo dial sa 911. Osbon ako ha. National emergency hotline number is 911. Pwede mo manawag diha. Kini sa Digos ang tanan na kudyaka, puro lang payong ang imong makita. Itong oras, 15 minutos nang nilabay sa alas 7 sa Kabuntagon. May buntag sa itong mga suking tigpaminaw diha nga namasahero karon sa itong mga pidikab. Dagandagan na itong pidikab while naminaw sa itong programa. Mga suking tigpaminaw na to diha sa palengke. Na maligyag isda, lamas diha. Naglanog-lanog yun na to ang programa diha mga kaigsunan. And of course, diha sa to ang bus terminal sa mga suking tigpaminaw nga na maligyag bingkang init pa kaayo. Mayong buntag ninyo diha tanan. Ug sa to mga kaigsunan karon nga nag-andam sa ilahang mga pamahaw sa pagpangapi sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga balay, no? While nanilhig, while nang limpyo silang balay at gihimo nilang background, no? Ang ato ang programang Disaster Resilience dire lamang sa Radyo Niga 92.7 FM. Oy, kaning ato ang programa mga kaigsunan, dako kay nig tabang sa ato mga kaigsunan nga naminaw karon labi na ning awareness about sa linog, no? Unyang taw-taw ato po ning hisgutan kung napatay igong oras kaning tawag natong Central Digos Fault, no? Kaning fault line nga naa dinhi sa atong syudad sa Digos. Kung angay ba nato ning kahadlukan or angay ba nato ning pangandaman? Ato nang hisgutan unya. Para sa inyo mga greetings, no? Pwede mo mag comment sa to ang Facebook Live. I-search na ninyo ang Philip June Caminade nga Facebook, no? Makita ninyo ato ang live diha. Pwede mo mag-comment o magpag-greet, no? Mag-shout out, no? So, unya ato na tagagpagtagad ang tanang mga greetings sa ato mga suking tigpaminaw. Okay mga kaigsunan, atong hisgutan ning kining intensity ug magnitude sa linog. So, when we say kining gitawag na tong magnitude, ato lang pasimplihan ang explanation nga para madali lang nato og sabot, no? Ang magnitude ato na siyang i-example ang suga, no? Kining suga mga kaigsunan, kung unsay kakusgon sa suga, kung pila ka wattage ang suga, that is called magnitude. Ang magnitude is ma-record na sa ato ang ginatawag na seismograph device gikan sa ato ang PBOX, no, mga geologist. Kung asa ang epicenter na diha ang magnitude. Klaro na to ha? Kung asa ang epicenter na diha ang magnitude. Kung ito ang epicenter, asa nagikan ang linog? The origin of earthquake, no? So asang lugara, the specific area of the earthquake. Una siya ang magnitude. When we say intensity, kung asa maabot ang siga sa usa ka suga, mao na siya intensity, no? The moment nga duol ang lugar sa epicenter sa linog, kusog ang intensity ana. The moment nga layo ang lugar na to sa epicenter, hinay pod ang intensity. Mao na atong naging simana nga naka-feel tag kusog nga linog kay duol man ang atong lugar sa epicenter, which is sa Sarangani, silingan na nato nga probinsya. Motong kusog kaayo. So pag moto nag-intensity 5, ang kanang intensity 5 makaigsuunan katong na feel nato di syudad sa Digos, that is intensity 5. Tama kayo nga kung magtindog ka, matumba jud ka. Mao na siyang intensity 5. So mao na man kaigsuunan nga intensity ug magnitude. Ang intensity sa Bisaya kanang ma-feel nato. Ang magnitude is ma-record sa atong ginatawag na seismograph gikan sa device sa
P-Box. Mao po niya atong bantayan kanang uban na dungga na to no. May itong linuga kay kanang kuan daw kanang wala daw tagi kanang tagtag yun ba kanang mura tagi duyan lang daw. Yan napoy uban nga mingon nga lahi po tong linog kaniadto kay mura tagi duk-duk yun. So ang pasabot ana pag ang epicenter sa linog mga kaigsunan layo, ang epekto sa to mura tagi duyan nga linog. Pag ang shaking gani nato is mura tagi duk-duk ba kanang gi-dribble nga bola, meaning to say duol ta sa epicenter. Mao na yung timan-an awatong last sa Manay, Davao Oriental nga linog. Kusog magyud kay ito. Pero ang dinhi sa tong syudad sa Digos mura tagi duyan, no? Way back last year pod naka-experience tag linog nga mura tagi dribble. Di tanawang epicenter nara sa Matanaw. So pag makabantay kay mo mura tagi dribble ana mura tagi duk-duk, meaning to say duol ta sa epicenter. Pag ang linog gani ang shaking, ground shaking is mura tagi duyan, meaning to say layo-layo rata sa epicenter sa linog. Mo nang inyong bantayan mga kaigsuunan. So at least nakabalot ta nga mao din ni intensity og magnitude og matong mabantayan ning unsa ning mga liyok-liyok sa yuta kaning ginatawag nato nga mura tag dribble or giduyan. Mga kaigsunan sa laing isgutanan pod may tungod gihapon sa linog ang ato ang nganong nay mga pangutana nganong maglinog. So natay duha ka klase sa linog. Natay ginatawag na volcanic eruption ug tectonic. Kaning tectonic kaning dinhi sa to ang kayutaan kaning ginatawag tong fault line, no? Kung isang volcanic maglinog because of magma sa bulkan. Ang tectonic is kaning fault line nato nga fault line nato sa tong kaning liki sa yuta, no? So according sa P-Box, no, ang kuan kaning asa na nilapitan ang volcanic is pwede gyapon ta maglinog pero kaning ato ang Mount Apo according sa P-Box potentially active lang ning Mount Apo. Wala pay records mga kaigsuunan scientific facts nga ang Mount Apo ni buto. Again, balikon ako, wala pay records ang ato ang mga geologist, ang atong mga scientist nga ang Mount Apo ni buto. Potentially active mean to say dormant, no? Wala pay record nga nahitabo nga ni buto ang Mount Apo. Og dili ni nato angay kabalakan ang pagbuto sa Mount Apo. Kini hinuon si Mount Matutom, no? Active volcano. Yung say active volcano, nakitaan na siya og pagbuto sa mga nilabayng mga dekada. Mo na siya nga ang fake news sa mga nilabayng linog na adoy bulkan daw diha sa dagat sa Sarangani nga nibuto, no? Mao daw to ang nilinog. No. Atong klarohon mga kaigsunan, ang katong mahitabo ato natay ginatawag na fault line og trench, no? Unsay kalainan anang fault line og trench? When we say fault line, mao na ang liki nga naa sa yuta. Kung naay fault line, posible diha magikan ang linog. Ito nang klaro na. Pag ang origin gani sa linog naa sa fault line or naa sa yuta, never yun na siya magka-tsunami. Itong baliko na. Pag ang origin sa linog naa sa yuta, sa kanang ginatawag nitong fault line, never na magka-tsunami. O nga nang malagi sa una, sir, ni action mag-tsunami nga naamon to sa yuta ang origin. Ang tawag ana according sa P-Box is water disturbance. Murag kanang baldi ba, planggana butangan ni mag tubig, uyuga na. So naagi na mga waves nga may tabo. Pero mga tsunami wala. Ikaduha, natay ginatawag nga trench. Ang trench mao na ang liki nga naa sa kadagatan. Balikon ako ha. Ang trench mao na ang liki nga naa sa kadagatan. Pag sa trench nagikan ang linog, unya muhatag og at least magnitude 7 pataas, 7.5, 7.9 hangtod sa 7.8 pataas or 8 point something pataas magnitude kana posible gina magka tsunami. Again, trench
pag ang origin sa linog magikan sa trench mga kaigsuonan, posible na nga tsunami basta moabot lang og magnitude 8 pataas or bisag 7.5 pataas, posible na nga mga minor nga mga tsunami. So karon ato nang naibal-an kung unsay kalainan anang fault line og trench. So katong paglihok sa katong nag-magnitude 7.8 kato siya, ang origin nato is trench, gikan sa dagat. Okay? So motong nagka-tsunami ang ubang parts sa Sarangani province. Oh, actually tsunami na gyud to siya. Gagmay lang no. Walay mga I don't know, murag kabot og meters no. 1 meter ang katas-on sa tuwang wave. So mo na siya nga mo nang kalainan sa trench og fault line or sa fault no. Ang fault line sa yuta, ang trench sa dagat. So mo po ni ang tips na to mga kaigsuonan. Bisan pa og maglinog gani og kusog, according na ni Sir Jeff Perez, geologist from PBOX no, nibisita na siya diri sa atong siyudad sa Digos niya. Nakaswerte lang pod nato atong higayon na kay ato siyang na one-on-one interview sa atong radio program no dito sa Pikas sa Bihanan. According niya no nga kung kita maka-feel og kusog nga linog nga kanadyung dili na ta makatindog, automatic pwede na ta mo evacuate going to the highest area or upland barangays, upland areas. Nga naman, kung may balan, mudagan pa ta og mga pila ka minuto mga kaigsuonan, usa na to may balan asa ang epicenter, either sa trench ba or sa fault line. No? Remember, pag muliyok ni si Philippine Trench or si kaning tawag na to nga kaning dool sa Mate o kaning tawag na Cotabato Trench kanang diha sa Sarangani, pag maglihok na siya diha og kusog-kusog, posible jud magka-tsunami, then naarata sa more or less 12 minutes tsunami na ang maabot sa tuang kadagatan, coastal areas. So mas maayo nang pag maka-feel tag kusog na linog, go to the open space, then upland areas. Kay wala man ta kabalo kung wala pa ta kabalo og asa nagikan ang linog no. Kay mudagan pa nagpila ka minuto usa ma-post sa tong PBOX sa social media kung asa nagikan ang linog. So mo na siya mga kaigsuonan kanang kumbaga be proactive no. Bantayan nato kanunay ang ato ang safety nato no. Ilabi na nato mga kaigsuonan diha sa nagpuyo daplin sa kadagatan. Pero dinhi sa tong siyudad sa Digos, ang kanang inundation asa lang kutob ang tsunami, diara na kutob anang national highways nato no, Sinawilan, kaning Nakayama Highway, then diara sa Dawis kanang highway diha. Mora na ang inundation na to according na sa tuang mga scientist no. So mo nang kanunay we are planning pod no ni Sir John Basil Sibilia og mando ni Mayor Joseph Cagas nga atong ipadayon ang mga tsunami drill no sa tuang mga coastal barangays. O kita pod bisan pag naata sa kabukiran, di ta makaingon nga hayahay ta, di ta prone sa tsunami. Yes, di prone sa tsunami nga atong balay, pero namagoy mga panahon pod mga kaigsuonan nga mulaag putag kadagatan. Nya simbako lang mataymingan ta og tsunami nga nanglaag tag kadagatan, at least makabalo ta. Then sa tsunami, ang ato ang kampanya o gina-encourage sa mga tao during no sa actually ang mga signs no sintomas nga magka-tsunami is kusog na ground shaking no, kusog na paglinog. Ikaduha, ang dagat mo atras, receding mo na receding of water. Ang katulo na is roaring, magdagundong no. So mag-roar no ang atong dagat. So mo na mga signs nga magka-tsunami. Pero karon mga kaigsuonan, lahi na ang tsunami karon. No? Lahi na ang mga tao karon. Kung moingon si PBOX og tsunami warning, tanan mga tao maadto sa kadagatan kay mag-video na. Okay? Lahi na karon. Again, pag naay tsunami warning or advisory ang atong PBOX, tanan mga vloggers magtapok na sa kadagatan kay atnga nilang tsunami. Oh. Mga vloggers, please, paminaw ninyo, safety kaya inyong gibuhat o dili. Kami gani mga rescuers nga
grabe og kanang ginatawag na safety first, no? Na preemptive evacuation or shall I say forced evacuation. Ay lang mga vloggers nanuol tanan didto. Unya kung imong kasaban wala i-critics ka sa social media no? Bigyan kag taman sa social media nga daw papahawaon. Mao na siya nyag malumos mo, maigo mo sa tsunami kisay pasanginan gobyerno lang gyapon. So mao na siya nga ayaw ninyo dula-dulae ang kanang gitawag nato nga tsunami warning, no? Ayaw ninyo una-una ang kanang okay ra lagi ni kanang wala lang, no? Kanang basta lagi makasurvive ba ta, no. Do not test the threat. Delikado kayang tsunami mga kaigsuunan. Kabalo mo sa nakadelikado sa tsunami, inig abot ana sa current sa tubig. Posible na nga magdala og mga debris. Posible na nga magdala og mga dagko nga truso nga maunay, no? Mauna siya'y mo igo sa imuha, sa imuhang body, which is maka create og injury nimo. So ayaw ninyo kumpiyansahe ang mga tsunami. Attention sa mga vloggers. Sa tanang halos tanan naman karon vloggers na. Kita kay incident dili sa manawag og CDR kay i-videoan sa ang naong sa pasyente o sa manawag sa kaning hotline, no? So kana siya ato na siyang walaon mga kaigsuonan. Natay ginatawag na Data Privacy Act sa usa ka pasyente. Atong oras 31 minutos ang nilabay sa alas 7 sa Kabuntagon. Kauban gyapon ninyo karong orasan inyo amigo sa kanginan Mr. Philip June Caminadi dahil lamang sa Radyo Niga, no? 92.7 FM sa programang Disaster Resilience gikan sa City Government of Digos. Dali na magkuyog ta, magsagat ang tanan sa araw ng Digos. Makikanta ta sa banda, dali na mag-ihat ta, magsayaw sa... Mao to siya makaigsunan, no? Ang fake news ato, ang hinungdan daw kuno sa linog, mao ang bulkan nga na ilalom sa dagat sa Sarangani Bay, no? So ang tinuod nga nitabo, ang linog kay tectonic, pasabot makaigsunan, tungod kini sa pagliyok sa Cotabato Trench, no? Walay aktibo nga bulkan ilalom sa Sarangani Bay mga kaigsuonan. Ang pagliyok ato is kaning tawag nato nga tectonic, no? Ang pagliyok sa tong Cotabato Trench. Sa gabi ko senyo, itodo ang pahiyo. Dali na malagta, dali na magkuyog ta, magsagat ang tanan sa araw ng Digos. Makikanta ta sa banda, dali na mag-ihat ta, magsayaw-sayaw ta sa araw ng Digos. Karon ato na pong hisgutan unsa ning aftershock, no? Kaning dagang kay mga pangutana ang atong mga kaigsuonan, unsa daw kining ginatawag na aftershock. Ang aftershock mao ni siya ang kadalasan nga mahitabo after mutayog ang kusog nga linog. Ang uban aning aftershock nay sapat, no? Nay enough nga ma-feel nato ang pag-ground shaking. So kasagaran pag the moment nga kusog kayo ang magnitude, ang epicenter, no? Asa gikan ang linog, kusog kayo ang magnitude. The moment pod siya nga kusog ang aftershock og dugay mahuman ang aftershock. Nay uban na ni weeks or even month, no? Isa ka bulan sige pa og aftershock. Mao nang ang atong syudad sa Digos after sa kining ginatawag nato nga katong linog, no, 7.8, nagpahigayon taog Ardana, rapid damage, no? So nga to ang joint effort, no, interoperability operation from headed by our engineers, no, sa to ang City Engineering Office and Bureau of Fire Protection ug ang ato ang City Disaster Office. Gibay team yun nato na, no, base sa mando sa tong incident management team. So gi-inspection nato ang atong giunag prioridad, no, priorities sa pag-inspection ato na time is ang mga buildings, no, sa atong syudad sa Digos nga kani mga medical facilities, hospitals, clinics, mga paanakan, tanan nga mga medical facilities.
So mo to itong gi-priority pinakauna na jud naton tong gi-check. Ikaduha is kani mga schools, no? Tanan schools sa atong syudad sa Digos, private schools, public schools, secondary unsa pa na diha. So ato na siyang gipang check mga kaigsuunan. So atong nakita nga ubay-ubay pod na po'y mga na mga color yellow, no, which means naanay parts sa eskwelahan ang mga angay dili dapat pasudlan. Pero the rest of the schools, no, safe nga pasudlan og mga bata. Mao tong after sa Ardana, ang atong mayor sa siyudad sa Digos nagpabalik dayon og klase kay paguman og check sa atong mga buildings. Sige lang pohon mga kaigsunan, no, nakalimot mo kog dalagod sa ko ang listahan dere, no, kay kanilaging busy kay ta sa tuang buntag nga mga trabahoon. Limtan no kog dalas nasa among balay. Mahibala ninyo unsay mga buildings nga safe or dili safe sudlan. Then last is ang atong mga private establishment, no, mga high-rise buildings, mga department store, mga malls, no, ato nang gi-check. So far so good. Naay mga malls nga color yellow, minsay nalay part sa building sa maong mall nga dili dapat pasudlan, pero the rest of the mall are safe, no, nga sudlan. Actually diri sa atong syudad sa Digos tungod atong linuga, wala tay na report nga mga major damages in terms of collapse structure. Tanan nga mga buildings nato di syudad sa Digos, both private and public places or buildings are safe, no, are safe, pero nalay uban nga part sa building nga dili dapat pasudlan kay naay mga nanghagsa nga ceiling, naay nagcrack nga mga walls, no, pero but then again safety lang gyapon. Mao na siya ang atong ginatawag na kaning report, no, update nato sa tuang syudad Digos after sa paglinog. So para pud sa kasayuran sa tanan, ang atoang syudad sa Digos ato headed by Mayor Joseph Cagas, nagpahigayon ta og incident management team, the interoperability effort of each, no, nga mga response cluster, no, nga ato ang incident commander that time, automatic ang ato ang head sa CDRRMO si Sergeant Basil Sevilla. Yung ato ang responsible official, automatic yun ang ato ang LC local chief executive, ang atong mayor, no. Pero pasalamat ta sa leadership ni mayor, no. Grabe ang siya joy nangunay og inspection sa ato ang mga schools, no, sa atong syudad og ubang pang mga damages, no. So salamat kayo ana nga effort, mayor. O gabi lang naka-experience ta og gahapon masuro to mga alas 5 sa hapon, no. Nag-experience pud ta og linog dinhi sa tong syudad sa Digos, no. Instrumental intensities ang syudad sa Digos, naka-experience ta og intensity 4, no. So ang origin na ato is GovGen, no. Trench po dito. So nagbalos-balos lang ni si Sarangani si Cotabato Trench og diha sa may GovGen, no, magbalos-balos. So according sa PBox, no, sa ilang report din sa social media, asahan na to ang mga aftershock ato. Then mo ito pagkagabi around 11 PM siguro to naka-experience po ta og aftershock, no, linog, no? Sa Sarangani pud to siya. Kuya ning Android phone karon kay wa pa ang linog naabot, makulobat-lobatan ta labi makatulog na tano kay mo alarm og kalit. So kana siya is mga alert, no, alert para makabalo ta. Okay mga kaigsunan, natong oras 39 minutos ang nilabay sa alas 7 sa Kabuntagon. Atong isgutan ning kaning ginatawag nato nga Central Digos Fault. Angay ba nato ning kahadlukan or angay ba nato ni siyang pangandaman? Ang Central Digos Fault is naa ni siya sa 18 kilometers katason ana, no. Nagsugod ni siya sa ang mga barangay na maagyanan ni isang barangay Guma, barangay Dulangan, parts of barangay Binaton, parts of Ruparan, 3 de Mayo, parts of Quiagot, no, parts of Zone 1,
dinhi sa tuang Aplaya, no? So mo ni siya nga atong fault, no, liki gikan sa yuta, no, na diskubrihan ni sa tuang mga scientist, no, sa PBOX. Then giprioridad yung taghatag ani, gipriority yun nila ni og study ang atong syudad sa Digos, gitagaan ta og atlas, no, mapa. Yun ang ato nang gi-publish, no. Kung gusto mo makakuha og sample ana, pwede mo mag adto sa City Disaster Office na mo'y pagdala lang mong cellphone kay natay na mo'y i-scan ana sa QR code, no. Naapod tay pwede pod mo visit sa kanang website kang ginatawag natong Hazard Hunter. No, dali ra kay na. Inig-visit ninyo sa Hazard Hunter, makita ninyo kung naigo ba sa fault line ang inyong balay. Then, mga kaigsuunan, pag mayroon taog fault line or fault, no, nagud tayo gitawag na no build zone. Walay pwede nga magtukod og panimalay, gambalay, or unsa man nga mga structures diha basta maigo mo sa fault line. Pero dinhi sa tong syudad sa Digos, ang ato ang fault line daghan kayog nagpatong nga mga istruktura. Ngano man nauna manggod og tukod ang ato mga istruktura kaysa sa pagdiscover sa fault line, no. Bago lang na discover ang atong fault line sa atong syudad sa Digos. Then kani po natong fault line, kita mga tao sa kalibutan, mga matay man gyud ta, dili na gyud ni siya mawala. Mao na gyud siya. This is a natural, no. Gihatag ni sa Ginoo sa tuwa. Ang Pilipinas manggod na bilong ta sa Pacific Ring of Fire. Active plates daghan kay diri sa tuwa, no? Eurasian plates, Pacific plates daghan kayo, no? So prone kita sa linog mo nang kita di na ta matingala nganong mulinog ang atong syudad. Kay again, no, bilong ta sa Pacific Ring of Fire. Pone ang ato ang mando sa tong mayor, no, through City Disaster Office ug uban pang mga department sa LGU Digos, nagkondakta og kining information and education campaign sa mga barangay nga naigo aning fault line kaning Central Digos Fault. Kadua, ceremonial kwanta og taod og mga signages sa tong fault line, no, diya sa chapter 7 Barangay Aplaya. So daghan pa kay tag mga plano, no, daghan pa kay plano sa mayor sa kaning fault line, no. Kung pwede lang yun, kung sakuha lang, kung pwede lang yun, no, ma-remove lang yun ni mga balay nga nakapatong sa tuang fault line. Pero again, dili man pod inana jud kadali nga mubalhin ta sa tuang mga panimalay, labi nag diya na gyud ta na tao, no, pila na ta ka dekada nagpuyo na itong panimalay. So ina na. Pero again, natong na ang safety na to mga kaigsuunan. Mga kaigsuunan, dili na to ni angay kahadlukan ang fault line nga na diri sa tong syudad sa Digos. Instead kahadlukan, ato na lang ni siyang pangandaman. Unsa na to pagpangandam? Unang-una, natay ginatawag na emergency go bag. Sa matag household, sa matag panimalay, dapat natay emergency go bag, no? Sa matag pamilya, sa matag individuals, sa usa ka balay, si mama, si papa, si ate, si kuya, naamoy tagsa-tagsa ka mga emergency go bag. No, unsa may nasulod anang emergency go bag? Sa example kaning mga importanteng mga dokumento ninyo, no? Mga tambal kung na may mga maintenance, no? Medication, mga survival kits, no? Mga pagkaon nga at least maka-sustain og at least 3 days, no? Tubig, flashlights, no? Mga survival whistle, kanang pito, no? So og dagan og ubang pang mga gamit nga mga importante sa inyo, ha, ipangsulod anang gubag para kung adunay mga evacuation dali na ninyo kuhaon, then maka-evac din mo sa safety nga lugar. Kadua, sa wala pay linog, dapat the key effective is planning, no? Pagplano. Kung atong balay medyo nagtakilid na, weak na, atong paligonon. Ang inyong mga kabinet, inyong mga parador, ato na hiktan, no? Ato na siyang hiktan, ato na siyang igaay na sa bungbong, syarog, iglinog, di ko na matanggal. Inyong mga TV nga, pila ka inches, no? So, gaire yun ninyo na, no?
Kadua, during earthquake sa paglinog na gyud, ang pinaka the best thing to do is stop, drop, cover and hold. Then do not panic. The essence of stop, drop, cover and hold is para dili mo matumba. Stop, hunong, then drop, no, kaning luhod mo, then cover, tago mo sa lig-on nga lamisa, og hold, panggunit mo sa lamisa. Siguraduha pod nga lig-on na inyong lamisa or any object nga namoy kataguan. Kung walay lamisa, any object nga lig-on, basta lig-on lang, diha mo tago. Then after sa linog, proceed mo in calmly manner, no? Kalma lang nga pamaagi mo evacuate ta padulong sa open space, no, safety nga area, then mag-conduct ta og kining sige natawag na kanang count off ba, mag-count off, mag-ihapon nato kung kumpleto pa ba ang mga membro sa tong pamilya, sa tong mga kaubanan sa opisina, atong mga classmate ug uban pa kung kumpleto. Pag nakita ninyo dito, uy, kulang mag-isa, asa man si Tampulana o si Tampulana, basig nahabilin dito sulod. So, nagpasalamat lang punta sa mga nilabayng linog mga kaigsuunan kay, excuse me, no? Ang atuang mga DRRM workers sa atuang mga schools, no? Ang atuang mga eskwelahan kay sila na gyud nag-manage sa kanya-kanya nilang mga eskwelahan, no? Well, in fact, duha ra gyud kabuk ang pasyente nga atong nakuha ato, no, nga atong gidala sa hospitals. The rest is gimanage gyud nila ang ilang mga students. Ang ato ang mga private establishment, no, ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga balay, so ilang gimanage mo nang correct me if I'm wrong, makaingon ta nga gi-practice na siguro sa syudad sa Digos ang kanang gitawag nato nga be resilient at all times, no. So ang linog mga kaigsunan, dili na to matag-an pero pwede na tong mapangandaman. So mo na mga kaigsunan, no, sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa atong syudad sa Digos, headed by Sir John Basil Sibilia, nga grabe ang effort nato karong panahona sa pagpahibalo sa mga katawhan may tungod aning linog, no? So panghangyo lang pug ko sa atong mga kaigsunan nga mas tuuhan ang mga local authorities rather than nga motuota sa mga fake news nga nasa social media. Example, aduna na tsunami na hitabo atong last nga linog nga kusog. When in fact, ang atoang kadagatan is very normal ra kayo, no? So normal kay atong kadagatan niadtong panahon na. Nalay na feel nga mura daw dagko nga balod, that is called water disturbance according sa PBOX. So mo na siya makaigsunan nga kani man gud ato ang mga fake news, mo na makapahatag og panic sa mga ubang kaigsunan nato nga nitan-aw sa inyong mga post. Labi na ning ubang vloggers, wa pa gani confirmation, hala nagpasiatab nagtama sa social media, mo na mga ratol ang mga tao, no? Sa inyo pong mga anak nga nag-eskwela karon, no, mga bata nga nag-eskwela, ang atuang mga teachers through school DRRM coordinators, doon na tayo gihatag ana nga mga instructions sa mga precautions nga buhaton sa mga teacher para sa mga say dapat buhaton kung aduna nay linog, no? So ang pinaka the best lang jud buhaton, do not panic, no? Dili lang jud ta magpanic during shaking, ground shaking. So mo na siyang nitabo diha pod sa ato ang mga coastal areas, no, na dito sa ubang dapit pod nga nainiingon nga ang mga tubig daw ng butho, end of the world na daw. So nahimo na dong dagat, ilahang panimalay. Ang tawag ana mag-igsoon is liquefaction, no? Ang pagbutho sa mga tubig common na siya sa mga kaning mga coastal areas, no, mga balay nga dugol sa kadagatan, mangbutho ang tubig ana kay ang tawag na to is liquefaction, no? Mo nang ay mo katingala, every phenomenon, every disaster ma-explain through science, mga kaigsunan. Daghang makaon lingit bisan asa, may lechon paska dalanan. Idalit ka nato sa atong panggamhanan. Sa atong panggamhanan. Okay, atong pagtagad ning inyong mga greetings, no?
dagan taog namina og nagtanaw sa tong Facebook. Okay, so maayong buntag isa man yun? Ni Ma'am Flor de Liza Gallego, maayong buntag nimo diha ma'am, maayong buntag pud sa imo mga kaubanan diha nga nagtanaw sa tong Facebook live, no? Maayong buntag pud usab ni Ken Caminadi, no? From Davao Occidental, Malita. Naminaw sila diha karon. Maayong buntag pod ni Sir Dincio Maclazada nga ako ang pinakamigo diha sa BIR Digos. Sige po ni sila apil sa kaning National Simultaneous Earthquake Drill. Oy, ang atuang kuan makigsunan na ako ning i-announce na lang ko kaabot lang. Mingon taog kaning si tawag ani earthquake drill, no? Ako sang tanawon ang Facebook sa ato ang civil defense, no? Natay umabutay nga kining si tawag ani National Simultaneous Earthquake Drill, no? Pila na to ni pwede mo visit sa opisina para opisina sa CDR para mag-request, no? Magpa-evaluate mo sa to mga evaluators diya. May buntag po sab ni Sir Inad Regis, no? May buntag sa kong pinakamigo nga first informant na ko diya sa Binaton kung magkusog ang ulan, Bro Joey Lamba, no? Napo na si programa din sa to ang istasyon. May buntag po sab ni Rafi Albert M. Digamo. And of course, nagtanaw po, naminaw po ng atong head sa CDR mo, Sir John Basil Sevilla. Hopefully next week, ato nang ma-invite si Sir John Basil Sevilla nga magprograma with me, no? Para dagantang mga pangutana, no? About sa kuan, sa management sa atong opisina. And of course, may buntag po ni LV Florentino, John Paul Albiso, John Paul Daser. Pa-shout out daw from Porok 11, Barangay Aplaya. Minaw sila diya. Wala, pakusugin na yung radyo makaigsuunan. Kay lanog-lanog kita diya. Kay may buntag ni Sir Lito Pantaleon diya sa Malalag, no? Head sa MDR diya. May buntag ni mo diya, sir. May buntag po sab sa tuang mga partner always sa atong city disaster may tungod sa pag-responde kanang itang disaster rehabilitation mitigation, preparedness, response and early recovery and rehabilitation and recovery, no? Sa for thematics always na to ni partner number 1 ang atuang deserve, no? Headed by Sir Pocholo de la Peña, ang pinaka-aktibo, no? One call away lang, no? Ug walay delay, no? Dito tabang sa mga kaigsuonan nato. And of course, ang ato ang Philippine Red Cross Davao del Sur chapter, no? So, may buntag, permintig yun sila makita nato kung adunay disaster. And of course, may buntag usab sa ato ang mga volunteers sa Kabalikat Regiocom Digos chapter, Alert Rescue Team, Traverse Rescue Team, sa ato ang kining si tawag ani kaning usapay wala ko care group, no? So, headed by Sir George Garcia. Sa itong 1101st Community Defense Center, itong mga service, no? May buntag ninyo diha, sir and ma'am, no? So, sa ito ang CDC Director si Lieutenant Colonel Frederick Chicote, no? And of course, sa ito ang mga government partners always, ang itong Philippine National Police, no? Headed by kaning sa ito ang Syudad Sadigos, ang ito ang Chief of Police, no? Police Lieutenant Colonel Norman Iparagiri, no? Sa tuang Bureau of Fire Protection, sa tuang SRF, no? BFP. Sa tanang taga Bureau of Fire Protection sa tuang Davao del Sur, maayong buntag ninyo dia, always yun nato ni sila partner, no? Sa matag responde sa mga emerhensiya, mga kaigsunan. Kadua, ang ato ang Philippine Coast Guard, aktibo kayo. Mo ni ato ang mga first responder kung nasa kadagatan, no? And of course, ang atong Philippine National Police PNP Maritime Team, no? Na diya sa Barangay Aplaya karon, no? May buntang nyo diya tanan, sir, no? Naminaw do sila karon while nagkape-kape. Sana all. May magkape ron, mga kaigsuonan. Pero naglain man tong paminsar muratag kalinturahon nga dili ba. Tungod siguro ni aning panahon karon, no? Init kayo nya mukalit lag ulan. So grabe ang gabi lang murag ni action taas ako ang temperature, body temperature. Walang sige tag inog paracetamol karon nya.
water, no, rehydrate, no. And of course, ang ato ang mga kasundaluhan gikan sa 39th IB, no, Infantry Battalion, permente gyud na sila mag convene, no. Sa paywan nato nag-rate diha ang mga partners nato. And of course, atong local government unit, ang atong mga kaubanang mga department heads diha, mga department, atong CIO, no, City Information Office, nga permente na mo cover sa tuang mga activities, no. Of course, ang tanan-tanan nga mga di na ko isa-isahon, no, tanan nga mga department diha sa atong syudad sa Digos, sa tuang local government unit, sa atong City Government of Digos, may buntag nyo diha. And of course, may buntag pod sa atong mga division chiefs sa opisina. Of course, number 1, ang ato ang Chief Finance and Admin and Training, no, in charge, Ma'am Cindy Sario. So, may buntag nimo diha, ma'am. And of course, ang ato ang Logistics Section Chief, Ma'am Beverly Jane Robia Sinahon. Sa ato ang Research and Planning Division Chief, Sir Kent Gregor Abad. Sa ato ang Early Warning System, sa ato ang traffic light in charge, no, sa atong mga CCTV, Sir Darylans Magdamo. Sa ato ang Deputy Chief Operations and Warning, Sir Marum Kevin Lloyd Bintoy. So kung makubanan diya sa Operations and Warning Division, si Sir Cyril Canyada. Sa tanang mga instructors, no, busy kayo nito mga instructors sa CDR karon, bisan asa lang maabot sa atong syudad sa pagpanudlo lang og mga disaster preparedness, no, sa atong mga kaigsuonan. Karon gani natay mga nursing student nga ipangtudloan diha lang atbang sa tuang stasyon sa Radyo Niga, no. Diha ta mo diretso after ni kay mag-lecture na pud ta. And of course, sa tanang mga responders and drivers sa atong syudad, sa CDRRMO, sa tuang mga admin staff diha, may buntag ninyo diha, ma'am and sir. Magkaigsunan at tangin na po ko ninyo sunod simana din lamang gihapon sa 92.7 Radyo Niga, no, alas 7 hangtod alas 8 atong programa diri. Kanatong programa, no, gikan kini sa atong City Government of Digos, no, sa mao ni ato ang pangalan sa atong programa is Disaster Resilience, no. So daghan tag makatunan diri mga kaigsunan mo ni gi-focus lang gyud natog hisgot ning ato ang linog karong buntaga, kay trending kaning linog karon. Hopefully mga kaigsunan nga aduna moy nakuha, no, or nakatunan sa tuang mga gipang istorya dinhi may tungod aning earthquake, no. So mga kaigsunan wantay igong oras mga kaigsunan, magkita-kita na puta sunod semana. Sa ngalan na lamang sa atong mayor sa atong syudad Sidigos, Mayor Joseph Ortiz Cagas, sa atong vice mayor sa atong syudad Sidigos, Attorney Johari Banya, o sa atong head sa CDRRMO Digos, Sir John Basil Sibilia. Kini lamang inyong amigo sa kanginan, Mr. Philip June Caminadi, ang inyong Chief Operations and Warning sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dahil salamat sa iyong pagpaminaw, maayong buntag, o God bless us all. Kanatutunan. Bye-bye.